Eto mga sir, mag-assemble tayo ng ano, o magbubuo tayo ng makina ng Yamaha Mio M3. Yan, pansin nyo, iba yung location natin mga sir, dahil sa andito tayo ngayon sa ano, sa Agula Union. At kararating ko lang din mga bandang alauna ng madaling araw. At gamit ko yung motor na ano, na aking binibenta. Yan. Kasi doon ko pa kinuha yung ano, sa Maynila yung gagamitin kong pisa dito. At dahil walang puller kasi dito, walang puller para ma-transfer yung gear. Ito problema kasi nito mga sir, ay tunog kuliglig. Yan, kinalasan ni Kuali ito, alinisan na rin, at ikakabit na lang. Dapat ng Sunday pa sana dapat ito, kaso wala akong available on the time. Bearing ito ay yung kukunin pala natin yung ano, yung gear para sa oil pump gear. Yan pala kukunin natin. Tapos ito bearing, at ito yung valve seal, saka valvula, kasi magpapal din kasi tayo ng valvula. Dahil Yamaha yung gagawin natin, ayan, doon tayo mag-ano. Pati yung block papalitan natin. Ayan o, ay yung stock ko dito. Lahat ng gagamitin natin ay original. Tapos pa iinitan mo pa yan. Pag nailubog mo na yung sigunyal dyan, ito na yung ibabaliktad mo. Kaya linisan mo na yun yan. Kulang ni dinis yan. Kailangan kasi dapat malinis yan. Hindi ko lang alam kung accurate pa tong ano nya, kung gumagana pa, kasi 34 pa lang yung kanyang ano, kilometer. Baka siguro putol na yung speedometer cable niyan. Okay, bago tayo maglubog ng sigunyal sa part na yan, kaya tanggalin muna natin yung ano, yung oil pump gear. Yan, gamit tayo ng puller kaysa ipang-machine shop pa natin, isa pa sa dagdag gastusin ng may-ari. Kaya nagdala na lang ako ng puller. Iiwanan ko na rin yan dito para may magamit din si Kuya dito. Yan, ganito yung gagawin natin para matanggal natin yung ano, yung gear na yan. Okay. Tanggal natin yung gear, tapos ta-transfer natin yan doon sa bago. Sa pagkabit naman nito, madali lang din naman to. Susundan nyo na lang itong dalawang pinaka-tuldok na yan, oh, yan. Igigit na nyo dito sa may ano, sa may kunya. Okay, ito yung bago natin. Yan yung bagong bearing natin. Doon sa may kabilang side ay mayroon ng kasamang bearing. Isa lang naman yung nakabukod na bearing, at wala siyang kasamang gear na tulad nun, no? Walang kasama. Kaya tatanggalin mo pa rin yung dati nya. Yan, lulubog lang natin, pupukin lang natin yan para may lubog. Okay, lulubogan natin yung bearing saka yung gear. Susunod naman natin yan doon. Kaso gagamit tayo ng butane, kasi may kasikipan din yan, hindi naman yan 0-0. Yung iba ginagawa nila parang hinahatak ng puller doon sa ilalim. Gawin na lang natin, painitan na lang. Hindi naman din katagalan natin painitin yan, hindi tulad nun sa mga click na kailangan pa ng mga minuto bago may lubog. Ito saglit lang yan, painitan lang natin, tapos may sasalpak mo ng diretso. Okay, batayin natin. Ayan mga siya, nalubog na saglit.
Saglit lang maglubog niyan sa Yamaha. Tapos yun ang ano, ipapalit natin dito. Itatanggalin muna natin yan. Okay, ito yung ipapalit natin. Tapos lalagyan natin yung sealant. At yun ang ilulubog natin. Okay, nalagyan na natin ng sealant. Tapos huwag nyo rin kalimutan yung dowel pin. After nyan, may lalagay na natin yung ano, yung ating ano, sigunyal saka yung cover. Ito lang mga sala, bali nilagay na natin yung sigunyal saka yung isang crankcase. Susunod mo naman natin dyan yung piston, block, yan. Lahat naman ang kailangan natin ay kumpleto naman na. Kaya salpak-salpakan na lang tayo rito. Yan, kung kayo yung maggagawa ng ganyan, napaka-importanting segregate nyo lang yan. At kailangan matapos nyo rin kaagad yung ginagawa ninyo. Kapag natagalan, makakalimutan nyo na yun. Pagka ganon, gawa nyo ng sarili nyong video. Tapos ayun nga, para hindi nyo makalimutan. Ayan, kabit na yung piston. Base gasket naman. At may sasalpak na yung block. Ito na yung bagong block natin. Lahat ng ginamit natin dito mga sara original. Yan, sa mga gustong magpagawa rito at gustong original na pisa, ayan, huwag kayong maglala, meron tayong mga kuhanan. Kung wala man akong stock dito, pwede man tayong mag-order sa kabila. Okay, sunod naman natin nandito. Ito itong gear pump. Tapos gagawin na natin, papatayin na natin dahil timing chain nasa baba, sa Honda kasi nasa taas. Kapag ginanito natin itong makina. Okay, nakatayo na. Sinusunod naman natin asimbolin yung head para maisalpak na yung bagong valve seal. At may lagyan na rin yung mga rocker arm. Sige, asimbolin mo natin yung kanyang valve seal mga sir. Yung mga retainer, huwag nyo rin kakalimutan yung mga retainer. Ayan, yung deodogit mong retainer. Pag kayo ang nagkakalas, meron kayong makikitang parang yung valve seater, ganyan, retainer. Yung mga pag tinanggal nyo, may mga parang washer ng ganun na may butas. Tapos yung pinaglalagyan ng valve block, yun. I-double check nyo lang ng maayos kapag kayo yan nagkakalas. Yan, yung bagong valvula, dyan na rin. Kasi yung lumang valvula nya, pud na yung ulo. Kapag pinilit pa natin na ikabit or gawa ng paraan, hindi tatagal yung ginawa, masisira agad, maabala na yung customer. Tapos siyempre babakjob tayo doon. Naikabit na yung cylinder head mga sir. Tapos yan, kakabitan natin yung sprocket cam. At syempre huwag nyo rin kakalimutang mag timing o TDC kung tawagin. Sige, simbolin natin para may salpak na natin doon. Okay, yan mga sir, napagsama na yung makina sa aking chassis. Bali, kakabit na lang muna lahat, tapos may papandray na natin. Okay, ito mga sir, tapos na, maandar na. At ito, timing na. Okay, kumalma na siya nung na-diagnose mga sir. Okay. Okay na yan. Kumalma na siya.